Magandang araw mga kaboses. Nako, mainit ho ang usapin na ito ngayong araw. Ano po? Nahaharap sa kasong kriminal si House Speaker Martin Romualdez mga kaboses at dalawa pa hong mambabatas kaugnay ng umano'y 241 billion pesos budget insertion sa 2025 national budget mga kaboses. Ano kaya ito at sino yung mga nag-file mga kaboses? Yan ho, pag-uusapan natin ngayong araw. Welcome po sa ating channel. Ano po? Sa mga gusto ho yung ganitong mga content, mga kaboses. So, gusto po yung mga political vlogs, mga commentaries po, mga kaboses. Dito po sa channel natin, wala po tayong kaaway. Kasi nasa gitna lang ho tayo. Tinatalakay lang ho natin yung mga issues na nangyayari po sa ating bayan, mga kaboses. Nagre-review lang ho tayo sa mga pumuputok, sumasabog na mga balita. Ano po mga kaboses na nagaganap dito sa ating lipunan. Kung gusto nyo po ito, mag-subscribe ho kayo mga kaboses, click the notification bell na rin po para updated ho kayo sa lahat po nating mga videos, mga political vlogs and commentaries mga kaboses. So ngayon, pag-uusapan natin, naku po, kakasuhan raw si House Speaker Martin Romualdez dahil sa diwa ng 241 billion budget insertion. Sa isa hong media forum, mga kaboses, isiniwalat po ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang pagsasampa ng kaso ng laban kay Romualdez. Kasama niya sa forum mga kaboses ang mga abogadong sina Jimmy Bundok, Raul Lambino at Ferdinand Topacio, pati na rin ang Citizen Crime Watch mga kaboses. Before po tayo mag-proceed doon po sa natin mga kaboses, panoorin ho muna natin ito hong video nung naganap po na media forum mga kaboses. Mga sinabi ho ni Congressman Bebot Alvarez mga kaboses. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na BICAM report, may mga blanco po dito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung pinasok nila na halaga, ito po ay nagkatutal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga, 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM at hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan din ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kami nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon
at upang malaman po, tulungan niyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Yun yung panawagan mga kaboses ni Congressman Pantaleon Alvarez. Ano po? Ayon rin ho kay Attorney Topacio, ang kasong falsification ho of legislative documents ay nakatakdang ihain ngayong Lunes mga kaboses. Sabi ho niya na hindi lang daw ito simpleng paglabag sa revised penal code, kundi isang malaking pagkakasala raw ho sa sambayanang Pilipino. Iginiit rin ho ni Alvarez na ang nasabing budget insertion ay hindi dumaan sa tamang proseso ng Kongreso at hindi rin tinalakay sa bicameral committee. Samantala, nauna na hong nagbigay ng babala sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, mga kaboses, dating Pangulong Rodrigo Duterte at abogadong si Vic Rodriguez ukol ho sa mga umano'y blankong BICAM reports sa podcast segment ho nila sa Basta Dabawenyo. Sa kabila ho ng mga aligasyong ito mga kaboses, wala pa hong pahayag si Speaker Romualdez tungkol sa nasabing kaso. Patuloy ho na sinusubaybayan ng publiko ang magiging resulta ng investigasyon at ang posibleng epekto nito sa pamahalaan mga kaboses. Ano kaya yung magiging problema mga kaboses? Bago lang ho rin mga kaboses pina-explain ho ng Korte Suprema ito ngaong Kongreso, Senado at si Executive Secretary Lucas Bersamin. Mga kaboses, pina-explain ho ng Korte Suprema sa loob po ng 10 araw na para magkomento mga kaboses regarding nga ho dito sa GAA at saka sa bicameral report mga kaboses sa 2025 national budget. Hanggang ngayon wala pa po tayong natatanggap na balita tungkol po sa progreso ho ng nasabing petisyon ho na nangyari dyan sa Korte Suprema at pati na ho ito hong ngayon kasi magfa-file pa lang ho ng kaso itong sina Jimmy Bundok, Raul Lambino, Ferdinand Topacio mga kaboses at lalo na si Representative Pantaleon Alvarez. So pakinggan ho ninyo ang mga susunod pa ho nating mga update. Comment ho kayo sa baba anong komento ninyo regarding po sa balitang ito at ang ating po na pag-usapan mga kaboses. Komento kayo sa baba, open po yan mga kaboses yung comment section natin. God bless po sa inyong lahat. Mga kaboses, patuloy lang ho sa pagsuporta. Maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagsuporta po sa atin pong mga videos dito po sa Vox Populi PH. Subscribe, click the notification bell, share mga kaboses, and comment ho kayo sa baba. God bless po sa inyong lahat. Vox Populi PH. Bye-bye.